Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Adler at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition, at ngayong araw po ay April 25, 2024 at 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Free Will. Bakit mahirap magmahal? And yung scripture po natin ngayong araw ay Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sabi po dito, "And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of God, good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." And sa Tagalog po, "At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, Malaya kang makakakain mula sa lahat ng panungkahoy sa halamanan, subalit mula sa pamumunong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyak na mamamatay ka." And yung concept po natin na free will is the ability to make real and meaningful choices. In this biblical sense, humans are responsible for their actions, while God is sovereign over all. He created people with the capacity to choose, especially to love, obey, or reject Him. Some define free will as the ability to make choices not determined by God, but Scripture teaches that God's sovereignty and human responsibility go together. And yung teaching number 1 po natin is God will is scared gift of God. Sabi naman po dito na yung free will is ito po yung gift ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, free will is either love or harmful. Sabi naman po dito na yung free will, kung hindi po natin to gagamitin ng maayos, pwede po itong maka-harmful sa atin, makasakit sa atin, or pwede rin po itong tama or yung pagmamahal na binibigay natin. And teaching number 3, free will is designed for loving relationship. Sabi naman po dito na yung free will is talagang nakadesign to para po magmahal tayo ng bawat isa sa atin kahit pa man po masasaktan tayo. And application number 1, meek and apply Christ love. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin yung love na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos kahit po masasaktan nga po tayo. And application number 2, make biblical guided decisions. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin yung pag-free will na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ay i-guided po natin ito with our biblical decisions. And application number 3, mend brokenness by choosing the path of love. Sabi dito na yung pag nag-choice po tayo ng path ng love natin, dapat po handa tayong masaktan kasi nga po, nagmahal tayo. And like God, kahit minahal niya tayo, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Kaya siya po, handa rin siyang masaktan dun sa mga nagagawa nating kasalanan. And ayun yung mend brokenness by choosing the path of love. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.